nagsimula na nga po ang hakbang ni Coach Tim Cone na buuin ang kanyang defensive team at ang kanyang offensive team. So iisang team lang po yan. Kailangan lang nilang mag-connive or kailangan lang nilang magsanib puwersa. Yun nga sinasabi. Ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports. At ang ating update po ngayon tungkol pa rin po sa ating Gilas Pilipinas. Bali ito po ang ating part 2 ng ating in-upload last time na unang pagpapractice po ng ating Gilas Pilipinas. At bago po yan, at ako po ay gustong magpasalamat sa inyo na nanonood at sa mga nag-subscribe at nag-like. At kung bago po kayo dito sa ating channel, baka pwede po kayo makapagbigay ng like para po mag-spread pa po tayo sa mga bago pa po nating or future po nating viewers dyan po sa YouTube. At yun nga po, nabanggit na nga po na ang mga umattend ang siyang final 12 ng ating Gilas Pilipinas at meron pong 1 reserve. Ayan. Nababanggit po natin ang reserve kasi po meron pong 2 players na wala po sa listahan At yan po ay si Jason Perkins at ito po na si Calvin the Beast Abueva. Ayan. At wag po tayong mag-alala dahil meron pong, as I mentioned earlier, meron tayong reserve at yan po ay si Stanley Pringle. Yan po dahil siya po ay kasama sa final list natin So bakit po nagkaganon? Bakit po sa mga nag-practice hindi po nabanggit ang ilang mga players na nag-suit up po sa katatapos lamang na FIBA World Cup Yan po ay si Jamie Malonzo at ito pong si CJ Perez Well, akin lang po sa tingin ko ang gusto po dito ni Coach Tim Cone makapag-add on ng mga versatile players yung mga players na hindi lamang naglalaro ng number 1, 2 and 3. Gusto niya talagang nagpapalit ng posisyon bari may link sa ating part 2 ng ating in-upload din dito sa YouTube na mga strategies possible strategies na gamitin po ni Coach Tim Cone. Okay. At sa ating pong part 3 ang ating pong part 3 na strategy ay ito kung saan nagsimula na nga po ang hakbang ni Coach Tim Cone na buuin ang kanyang defensive team at ang kanyang offensive team. So iisang team lang po yan. Kailangan lang nilang mag-connive or kailangan lang nilang magsanib puwersa. Yun nga sinasabi natin lagi, defense is the best offense At sa kanilang first day of practice masasabi po natin na talagang first day high dahil nga high expectation and of course high moral para sa team. Bakit? Dahil sa respeto sa coach. Biruin mo, first practice pa lang kumpleto na sila Pagamat si Stanley Pringle magsisilbing reserve nandun din, di ba? Kaya napakagandang senyalis po yan. Okay, dito po tayo papasok sa part 3 ng ating strategy na pwede pong gawin ni Coach Tim Cone. Nabanggit nga po na nandyan si Terence Romeo at si Terence Romeo po ay hindi lamang po umeopensiba kundi dumedepensa Kaya nga po sa kanyang panayam dito po sa spin.ph may mga dahilan kung bakit po pinasok or sinali si Terence Romeo. So ito po ang ilan He's always a willing defender and we felt like if he gets a good defensive system, he can play really good defense. So yan po ang sinabi ni Coach Tim Cone at sa ating pong unang bahagi ng mga strategies na ilalatag niya is yung depensa nga po. At dyan niya po inaasahan ito pong si Terence Romeo At yun nga po, hindi lang sa depensa sinabi niya pa Terence is a really good breakdown guy and he's a great spot up and comes up screen type of player. So yun po. Sa part 2 naman po ng ating strategies, pinakita po natin na kapag meron tayong point forward, point center yung mga players po na 1, 2 or 3 players pwede po silang mag-come up for the screen sila mag-i-screen sa sarili nila depende po sa play na gagawin. Kung halimbawa po ang play kay Terence Romeo which is number 1, well, mag-set up lang po ng magandang screen. At yun nga po, dyan po nakikita
or dyan po nakita ni Coach Tim po ang potential ni Terence Romeo, no? Dahil nga po ang usapan po sa FIBA at sa international games, hindi po lang yung one-on-one game. Kailangan po talaga may skill po ang player, no? Na yun nga, magka-map of the screen. So yan po ang sinasabi nating tactician coach, ano? Na pinag-iisipan po ang lahat ng pagkakataon, no? Scoring opportunities, lalong-lalo na sa international competition. Okay, tapos ang for Calvin Abueva naman, sinabi niya na he's always been a great defender. O yun na naman ang sinasabi natin, no? Sa part 1 ay ang depensa po ni Calvin Abueva. Tandaan po natin na si Coach Tim Cone ay kilala po talaga hindi lamang sa triangle offense kundi sa kanyang defense mind, no? Dahil nga po sa kanyang unang kupunan na Alaska at sa Furpools at ngayon po sa Barangay Ginebra, yan po mga inaano niya, specialties niya, no? At nung tumutulong siya for Gilas, yan din po ang kanyang specialty. Ngayon po, pagsasamahin po yan, napakaganda po niya, no? Defense and offense. Okay, so ang ilan pa po sa mga sinabi niya, no? Na talagang ito pong si Calvin Abueva, he can dominate in Asia, no? Masyadong malaki po ang World Cup, pero po, pagdating sa Asian level, well, definitely, makikita po natin talaga dyan yung overall display of dominance nito ni Calvin the Beast Abueva, no? At napakita niya na sa atin yan. So ngayon 8 years after, makikita ulit natin yan, no? At within the same year, same country, which is China. Okay, then ito si naman ang pangalawa po, nabanggit po natin ng depensa. Ang pangalawa po, of course, is yung pagpapalit po ng positions, no? Yung sinasabi nating dynamic. Kailangan po ng talaga mga players natin is talaga siya versatile, Kaya nga po sinasabi dito, kapag ganon, may mga players siyang ganyan. Ito pong si Justin Brownlee, no? Can play 4. Kasi nga po, originally ang position po ni Justin Brownlee is number 3. Pero ngayon, pwede siyang maglaro ng 4. So, papasok siya ulit sa part 2 ng ating strategy, no? Which is, he can be a point forward, no? Or even straight or stretch forward, no? Kung saan, pwede siyang lumabas, no? At tumira sa labas or mag-set up ng play for him, para sa instant offense kung kailangan. So, yan po ang ilan sa mga sinabi po ni Coach Tim Cone during the practice. Ayan, kaya aabangan po natin dito yung talagang pinale. Pag sinabi pong pinale, yung apila po na maisali po yung dalawa pong nabanggit na players, no? Na si Jason Perkins at ito pong si Calvin the Beast Abueva. Okay, mabilisan lang po kay Jason Perkins. Siya po ang posisyon niya po ay pwede sa shooting guard and at the same time number 3 spot, no? Kasi nga, may tira ito sa labas, definitely. And at the same time, kaliwete po ito. So, maganda po yan, threat. And at the same time din po, meron siyang laro sa loob, no? Mala Carmelo Anthony to. So, yan din po ang isa sa mga nakita sa kanya. Dahil siya lang po ang nag-iisang player na hindi po kasama sa MVP group, no? Yan po ay consist ng mostly right now is a SMC group, At 3 sa MVP at isa naman po, no, sa Phoenix po yata ang kanyang kupunan sa PBA. So, yun po, no, ang ating topic sa ngayon. At sa susunod po nating topic is more about Gilas. At isusunod-sunod na rin po natin itong strategy series natin, dahil sa una at pangalawa po, nakita ko po na ang dami pong interested, no, through views and subscribes. Kaya po, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. At yun lamang po ang ating update sa ngayon at magkita-kita po tayo sa mga susunod na update dito lang po sa Doy TV Sports. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.